Good morning. Ito po si Mr. James L. Alberto. Okay. Ano po ba itong extensions na ito? Okay. Ito class ay isang extension ng pagfa-file ng ating mga returns. So kung matatandaan nyo po, nag-issue po ang BIR unang-una ng revenue regulation. Ito po nag-issue po ang BIR ng ating revenue regulation 10-2020. Okay, pero po ito ay na-amend ng revenue regulation 11-2020 in relation, okay, pursuant to section 4 of the Republic Act 11469 or the Bayanihan Heal as One Act. So, meron pong mga katanungan kasi kung clarification lang ba, kung ano ba kung kailan ba talaga yung extension ng ating deadline sa pagpa-file ng mga BIR forms, BIR letter, matawag doon, assessments and extensions as well as other extensions. Okay? So, punta po tayo sa page number 2. So, nabasa ko po ito, Okay, page number 2. Kung makikita nyo po, dito ay mayroong type of documents. Okay, ito. And then the BIR forms, name of forms, period, and then the original date. Kung kailan ba talaga ang original date niya bago ang pandemic na ito or bago ang lockdown. Okay, so ito ang extension period. Ito ang extended due dates kung kailan po siya due date or kung kailan siya na-extend. Okay? So, halimbawa, itong number 1, BAT refund. BAT refund. Ang ipapile mong BAT refund, pag mag-claim ka ng BAT refund, is BIR Form 1904. Okay? Application for BAT refund. So, ang deadline po nito sa period ng quarterly ending March 31, 2018, ang deadline po nito na original date ay March 31, 2020. So, dahil po nagkaroon tayo ng enhanced community or quarantine, ang BIR ay nagkaroon ng extended deadline. Okay? So, basahin po itong mabuti ang buong paragraph na ito. Basahin po mabuti yan. Sabi dito, May 30, 2020. Na-extend po siya hanggang May 30, 2020. Or, nakalagay 30 days from the date of the lifting of the quarantine. Malinaw yan. So, tanong ko po sa ngayon. Ngayon po is May 20, 2020. Ngayon po ba lifted na ang quarantine? Hindi pa po. Sa madaling salita, tayo ngayon ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine dito sa Metro Manila. So, sa madaling salita po, hindi pa po nagraran yung due dates niya. Hindi pa po nagraran yung prescription period niya. So, sa madaling salita, quarantine pa po tayo ngayon. So, whichever comes later, so pag matapos yung quarantine, maghihintay ka ng, magbibilang ka ng another 30 days, saka lang po siya magiging effective yung kanyang due date. Okay? And so on and so forth. Tingnan niyo po ito. Parehas lang. So, ito, ganun din. Yung ONET. Ito pong ONET na to, mahalaga po ito, number 2. Ito ay one-time transaction. Okay? So, kung meron kayong mga real property, sale of real property, ito, withholding tax, sale of capital gains tax, and then the donors and estate tax. Yan. So, ito po ay na-extend din. Na-extend po ito ng, 30 days, saan nyo ito 30 days from the date of the lifting of the quarantine. So, ang tatanungin nyo na lang po, ito po ay hindi galing sa akin, galing po ito sa BIR. Ang tanong nyo po, ngayon po ba, May 20, lifted na po ba ang quarantine? Yan, tanong lang po yan. So, kung lifted na, edi magbibilang ka pa ng 30 days. Pero kung hindi pa siya lifted, yung quarantine at malaya pa at hindi pa tayo nakakalabas, sa madaling salita, hindi pa po nagra-run yung
period niya of deadline. Okay? Sana malinawan kayo, ano? So, basa lang. Basa ng basa. So, pero po, except po dito sa mga susunod, ano? Halimbawa, ito. Number 3. Meron na po nakalagay kung kailan yung deadline. Okay? So, the deadline would be May 19. And then, para sa March 20, the deadline would be May 19, and so on and so forth. Nakalagay na siya. So, hindi ka na kailangan magbilang ng 30 days or maghintay na mawala ang quarantine. So, and so on and so forth. Okay? So, yan. Kita nyo, no? Kasama yan. Lahat yan. Including sa pagka-file ng 2550M. And then, pagpa-file ng 2550Q. Ganon din. So, may mga prescribed dates na siya. Ito, so on and so forth. May mga prescribed dates, SLSP. Registration of books, parehas lang. May nakalagay ng dates. So, dito tayo ngayon, ano? Submission of the inventory list, ganun din. Hanggang sa quarterly e-filing, may mga nakalagay. Pag may nakalagay na pong dates, yan na po talaga ang deadline niya. So, meron po siyang due date na deadline. So on and so forth. Kasama po doon lahat. So, to 1601C. Okay, so may deadline po siya. Ito, nakalagay. Okay, so doon tayo, ano? So, saan na ba yun? Nawawala. Including the 1702. Okay, 1701. Okay, 1700, 1701. Ito mga 1701. Ang 1700 is for employee. 1701 is si sole proprietorship. Okay, ito naman ay sa mixed income. So, ngayon, ito ay, ang original date niya ay April 15. Okay, original date niya, April 15, lahat-lahat magpa-file ng April 15, 2020 para sa December 31 calendar year na income tax return. Pero sa ngayon, na-extend po siya hanggang June 14, 2020. So, yan, mayroon na pong extended period, kaya di na po kayo kailangan magtanong dyan. So, specific po siya, wala nakalagay. So, kaya kailangan po, bago on or before June 14, mag-file na po tayo ng ating income tax return. Mapa-company man tayo, company, ayan, company, or sole proprietorship. Okay? So, okay, continue tayo. Dito, meron po ditong katanungan, ano? Meron po tayo ditong katanungan. Paano po ba kung yung client ko, before the quarantine, no? Na-issuean siya before the March 16, na-issuean siya ng notice for informal conference. Ayan. Notice for informal conference, ito, NIC. Na-issuean siya, nabutan ng quarantine. Nabutan ng quarantine period. Ang sabi sa batas, basahin to, ano? Ang sabi sa batas, 30 days from the date of the lifting of the quarantine. So, tanungin nyo muna po ang sarili natin. Lifted na po ba ang quarantine ngayon? So, para sa akin, based sa mga nababasa ko, hindi pa po lifted. Meron po tayong modified enhanced community quarantine. So, hindi pa po siya lifted. So, ibig sabihin, hindi pa po nagra-run yung prescription period niya. Hindi ka pa po madideny ng BIR ng iyong karapatan para mag-protest doon sa notice for informal conference. So, matagal pa po siya. Halimbawa, by June, halimbawa lang ito, by June, na-lift na po, or lift na yung, naging ano na po tayo, naging general community quarantine. Hindi pa po pwede, kasi quarantine pa po siya. Pero kung halimbawa June is na-lift na talaga, wala nang virus, totally wala na. So, maghihintay pa po tayo ng 30 days dyan, bago siya maging due date. Okay? So, bago yan, mag-file na po tayo. Okay? So, yan. Malinaw yan. Including the running of period from which the file opposition letter, protest letter, nakita yan, protest letter, transmittal letters, appeal, correspondence, shall be suspended. Suspended pala siya. Suspended lahat. Okay, halimbawa, meron naman po tayong preliminary, issue kayo ng preliminary assessment notice. Alam niyo po, ang preliminary assessment notice ay 15 days period yan. Kung na-issuean po kayo niyan, during starting ng March 16 onward, okay, March 16, nakalagay po yan, March 16. March 16, na-issuean po kayo niyan,
kayo po ay meron pa pong pag-asa. Kasi kapag habang hindi pa nalilip yung quarantine, hindi pa po siya magpiprescribe yung inyong pagsagot sa preliminary assessment notice. Okay? So 30 days po 'yan. Maghihintay pa po kayo at meron pang 30 days additional, saka lang po magiging due date 'yan. Kasama din po diyan yung final assessment notice at saka formal assessment notice. Okay? Including the transmittal letters, yung mga supporting documents, pag meron kayo mga tinatawag na re-investigations, kasama din po diyan. Transmittal of additional relevant documents, kasama dyan. Okay, so FDDA, Disputed Assessment, and other similar letters. Okay, hintayin mo nang matapos yung quarantine, and then plus 30 days bago siya maging due date. Marinaw yan, ha? Ito, number 32. Guys, ito po yung pinaka-importante. Importante na mahalaga. Okay, suspension of running of limitation under Section 203 and 222 of the tax code or 223 of the tax code. Ito class, ito yung prescription period. Kung maalala nyo, ito ay kasi alangan naman sa mga examiner na during the quarantine period mag-issue sila ng magpadala sila ng mga letters, mag-submit sila ng mga formal conference. Diba? Alangan naman yon. Mahirap ho. Hindi ho basta-basta makalabas. Kaya nag-issue din ngayon ng BIR. Kung may extension po doon sa pagsagot ng informal conference, meron din po silang extension. Okay? Ang extension po nila, dapat ay hanggang 2 years yan, no? Pero na-extend pa po siya. Na-extend pa hanggang, pasahin to lifting of 60 days, okay? Lifting of 60 days after the lifting of the quarantine. Okay, 60 days after the lifting of the quarantine. Ibig sabihin, hanggat hindi pa nalilift yung ating quarantine, okay, quarantine, yung running prescription method, yung running prescription ay nauusog ng nauusog hanggang hindi pa nalilift yung quarantine. So, pag nalift na yung quarantine, ulitin ko, within 60 days, magbibilang ka pa ngayon ng 60 days bago siya maging prescribed, okay, prescription. So, ganun lang, ito po ay hindi galing sa akin, ulitin ko. Galing ito sa nababasa ko lang. Binabasa po natin ngayon. Sa ngayon, nagbabasa tayo. Hindi nyo po makikita mukha natin kasi ngayon ay nagbabasa ako on screen. Okay? Nagsusulat pa ako on screen. Okay? Same din yan sa Certificate of Residences, sa mga treaty. Same din siya. Pero pagdating dito, medyo ito tax amnesty, medyo sipagan yung class. Kasi hanggang June 22 na lang po ito. So ngayon pong panahon na ito, ngayon pong May 20, wala pang ini-issue nga extension tungkol dito sa amnesty. So hanggang June 22 na lang po tayo at kailangan po natin itong i-file para po makaiwas tayo sa para po magkaroon tayo ng amnesty or peace of mind na sinatawag. Okay? So on and so forth. Pero pagdating dito sa ito mga to, meron na siyang prescribed date. So doon tayo susunod. Okay? So okay, so pare-pares na lahat 'yan. Okay, other filing, all other filing of submission, other reportorial requirements na na-omit o hindi nakasama doon. Hindi lang nakasama doon sa mga listahan natin. Hanggang 39, hindi nakasama doon. So, meron pa po siyang 30 days from the date of lifting of the quarantine. Okay? Malinaw yan. So, pero pagdating dito, meron na po siyang date, sundin na po natin yan. Yan na po talaga ang deadline natin. So, same din siya sa e-filing, percentage tax. Okay? So, yan. Yan lang kaklarify ko, yung mga ganyan, para malinaw tayo. Okay? So, yan. So, yung quarantine po, na-enumerate po dito sa ating revenue regulation, no? Ano po ba ang ibig sabihin ng quarantine? Basahin niyo po ito. Okay? Quarantine. Quarantine used herein, binagamit daw dito, shall mean any announcement by the national government resulting to the limited operation, dahil sa limited operation lang, limited and limited mobility, hindi tayo makagalaw, including but not limited, kasama pero hindi siya limitado lang, kasama ang community quarantine, okay? Enhanced community quarantine, ito yung pinakamaigpit, and sa ngayon nangyayari sa ngayon, modified community quarantine, at itong general community quarantine, okay? So malinaw to, guys, malinaw to. Take note, the meaning of quarantine ay ginagamit din doon sa
pinakataas na meaning ng quarantine. Kung makikita nyo dito, sorry medyo nahilo kayo. Kung makikita nyo dito, yan din ang ibig sabihin ng quarantine na sinasabi. Okay? So, sana ay nakatulong itong aking punting impormasyon sa extension ng ating deadline. At huwag na po kayo malito. Ito na po ang deadline natin. So, maraming salamat. Kung meron kayong mga katanungan at clarification sa ibang bagay, sa tax, sa accounting, please don't forget to email me at taxpower, okay, si Mr. Taxpower ito, at taxpower.ph@gmail.com. So, sa muli, maraming salamat. Keep safe and always pray na sana mawala na itong COVID na ito. Okay? At para tayo ay marami na ho kasing apektado ngayon, including the economy. Marami hong nawawalan trabaho. Sana ho ay more prayer na mawala na po ito. Magkasundo na tayo lahat at sana ang buong bansa ay magsama-sama para magtulungan para makatuklas na po ng gamot para dito. Okay? So masyado ng emotional. Maraming salamat. Muli. More power. Thank you and God bless.